Magandang umaga po mga kaibigan ko, mga friends, mga ka-Facebook. Ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa issue na pinagtatalunan ng marami, na kailangan daw ang tao ay may kalakip na gawa para siya ay maligtas, hindi lang basta pananampalataya. At ang sabi naman ng iba, sapat na yung pananampalataya lang para ang tao ay maligtas. Ngayon, ang una ko pong bibigyan ng aking opinyon, at ito po ay batay sa nakasulat naman sa Biblia, nakasulat naman yung tungkol sa pananampalataya. Ano po ba ang paraan para ang tao ay maligtas? Pananampalataya lang po ba talaga? Nakalagay po sa Biblia na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yahushua, si Kristo Yahushua. Sumasampalataya ka na siya ay isinugo ng Diyos at tinupad niya yung hinihingi ng buong kautusan, sinunod niya yung 10 utos ng Diyos, yung aral, ginanap niya yung buong kautusan, na kumpleto niya. Wala siyang sinuway sa anumang aral. Sabi nga ng Biblia, hindi siya kinasumpungan ng daya sa kanyang bibig. At kung sumasampalataya ka ng Panginoong Yahushua ay isinugo ng Diyos, pumayag siyang magdusa, magpakahirap para magbayaran yung kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. Ipinako siya sa krus, namatay. Pagkaraan ng 3 araw, binuhay ng Diyos na maguli, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng ating pong Amang Yahuwah. Pagtaglay po ng sino man yung ganung pananampalataya sa kanyang puso, yun ang magliligtas sa kanya. Pananampalataya. Ngayon, sabi po ng Biblia, ang tao talaga ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Sumasampalataya ka sa kanyang pangalan, maliligtas ka. Nakalagay sa Biblia walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pangalan lang ni Kristo Yahushua. Pag sumasampalataya ka sa pangalan niya, maliligtas siya. Sabi ng Panginoong Yahushua, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa madaling salita, ang susi talaga sa kaligtasan, si Kristo lang. Si Kristo Yahushua. Walang ibang paraan ng kaligtasan maliban sa pananampalataya sa Kanya. Kasi kung ako ang isang tao, sabi nga ng Biblia, maliligtas siya, sasabihin niya, kasi mabuti ako, mabait ako, mabubuting tao ako, maganda yung mga ginagawa ko, mabubuti. Magmamapuri po ang tao, kasi kaya pala siya naligtas o maliligtas dahil sa sarili niyang gawa. Hindi po pwedeng mangyari po yon, kasi ang kaligtasan ang itinuro ng Biblia sa pamamagitan lang ng biyaya, awa ng ating pong Amang Yahuwah sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Yahushua. Ang kaligtasan po ay biyaya, grace, awa, mercy ng ating pong Amang Yahuwah sa pamamagitan ni Kristo Yahushua. Sabi ng Biblia, pagka ang tao maliligtas sa pamamagitan ng sarili niyang gawa, magmamapuri siya. At hindi lang po yun. Kung ang tao pala ay maliligtas naman sa sarili niyang gawa, bakit pa isinugo si Kristo? Hindi na pala kailangan ng Kristo dahil pwede naman pala siyang maligtas sa sarili niyang gawa. Kaya po isinugo ang ating Panginoong Yahushua sapagkat ang tao po ay hirap makasunod sa mga aral ng Diyos. Noong una, meron silang ginagawang mga paghahandog, yung pagsamba nila, nagsusunog sila ng hayop
sa dambana, binubuhos yung dugo sa dambana, inihahandog nila para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Yan ang kanilang ginagawa. Taon-taon po yun. At yung pagsamba nila, yung regular na pagsamba nila, meron ding, yun nga, paghahandog ng mga hayop na sinusunog. Yung mga asno, yung mga baka, yan po. Ngayon, ang unang tipan, yung unang covenant ng Diyos sa tao, hindi po maperpekto ng tao. Ang tao hindi perpekto, hindi niya kayang tuparin ng maayos. Hindi niya maganap. Ang ginawa ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, isinakripisyo niya yung kanyang pinakamamahal na anak, si Yahushua. Sinugo niya para ang lahat ng taong kumilala, sumampalataya kay Yahushua, matubos sa kanilang kasalanan, magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan. Yun po pag-ibig, awa ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay maliligtas pala at sasabihin natin sa sarili natin na kaya tayo maliligtas, dahil sa sarili nating gawa, parang insulto na yan sa ating Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, binabaliwala natin yung ginawa ng Panginoong Yahushua na pagpapakasakit. Isipin po nating maigi. Si Yahushua walang kasalanan. Hindi siya dapat magdusa. Kasi ang taong walang kasalanan, hindi mo pwedeng parusahan yan dahil labag sa aral ng Diyos yan. Yung nagkasala, yun ang parurusahan. Si Kristo, sabi nga ng Biblia, ni hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Ngayon, isinugo ng Diyos ng Amang Yahuwah, si Kristo Yahushua, para tubusin yung kasalanan ng tao. Para niya yan magawa, para maging kwalipikado si Yahushua, para maging karapat-dapat o qualified siya na tumubos, magbayad ng kasalanan natin, kailangan muna niyang tuparin yung hinihingi ng kautusan, yung buong kautusan. Kailalim na kailangan ganapin niya yung lahat ng mga bagay sa ilalim ng kautusan. So ang ginawa ng Panginoong Yahushua, tinupad niya yung 10 utos ni Yahuwah. Sumunod siya sa kalooban ng Amang Yahuwah, wala siyang sinuway na aral. Hindi siya lumabag sa anumang aral. Sabi nga ng Biblia, hindi nga kinasumpungan ng daya ang bibig ng ating Panginoong Yahushua. Ginanap niya yung hinihingi ng kautusan. Pangalawang qualification niya para magligtas, kailangan pagbayaran niya yung kasalanan na hindi niya ginawa. Pagbabayaran niya yung kasalanan na ginawa ng mga taong ililigtas niya, yung mga sasampalataya sa kanya. Kasi yun ang hinihingi ng Diyos Sumampalataya ka sa pangalan ni Yahushua na kanyang pinakamamahal na anak, sinisintang anak, doon ka magkakaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Yun ang hinihingi ng ating Panginoong Yahuwah sa ilalim ng bagong covenant o bagong tipan, bagong kasunduan. So kailangan ng tao sumampalataya kay Yahushua, at si Yahushua, para maging qualified, kailangan ganapin niya yung hinihingi ng buong kautusan at pumayag siyang magdusa, pumayag siyang mamatay, mapako sa krus hanggang sa mamatay, para mabayaran yung kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. Lahat yun ginawa, natupad ng ating Panginoong Yahushua. Kaya nga nung siya ay nakapako sa krus, bago malagot yung kanyang hininga, ano sabi niya? Naganap na. Ano yung naganap niya? Naganap niya yung hinihingi sa ilalim ng kautusan. Tinupad niya lahat ng kalooban ng Diyos. Ano pa? Yung pagpapakasakit, pagpapakahirap na dapat niyang gawin para pagbayaran yung kasalanan ng mga sumasampalataya, ginawa niya na yun. Pumayag na siyang mamatay. Nagdusa na siya hanggang sa mapako siya sa krus. At pagkasabi niya ng salitang naganap na, doon nalagot na yung kanyang hininga. Sa madalit sabi, nakumpleto na yung ministeryo ng Panginoong Yahushua
natupad na niya yung kanyang gampanin. Kaya ngayon, pag sumampalataya ka sa kanya, maliligtas ka. Ngayon, eto sabi ng iba, kailangan may kalakip na gawa para ka maligtas. Sa Biblia, wala pong sinasabi na para maligtas ang tao, kailangan may kalakip na gawa. Kasi nga, lalabas, kaya ka maliligtas dahil sa ginawa mo, dahil sa gawa mo. Dahil sasabihin mo, mabuti ka, mabait ka, matulungin ka sa kapwa mo tao, mapagmalasakit ka, mabuting ama ka, mabuting anak, mabuting kapwa tao, mabuting kaibigan. Ibig sabihin, maliligtas ka sa sarili mong gawa. Wala na si Kristo, wala na siya sa eksena. Lalo namang hindi po pwedeng mangyari na ang tao maliligtas dahil naging miyembro siya ng isang relihiyon. Yung pong relihiyon, hindi po pwede magligtas yan. Wala sa Biblia yan. Yung sinasabi na iglesia, hindi po relihiyon yun, tinutukoy ni Kristo. Yung itinatagpo niyang iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya yun, na sumasampalataya sa kanya, sumusunod sa aral niya. Yun po yung kanyang eklesiya o yung kanyang kahal. Sa Hebrew, kahal. Sa Grego, eklesiya. Sa English, assembly, kung tawagin ng iba ay church. Yung pong itinatag niyang assembly o church, yun po ay mga mananampalataya niya. Hindi po grupo yun ng relihiyon na itinatag sa Pilipinas o saan mang bansa. Kaya kung sasabihin ng tao, pagka ikaw pumasok, ang para lang ang tao maligtas, kailangan maging miyembro ka ng ganitong relihiyon o at saka matala ka doon sa kanilang tahalaan. Abay, iniinsulto mo na si Kristo pagka ganyan. Nababaliwala na si Kristo, hindi na pala totoo yung kailangan sa kanya ka sumampalataya. Meron pa palang ibang paraan. Kailangan pala matala ka pa sa kung saan saang talaan at kailangan pala maging miyembro pa ng kung sino o ano-anong relihiyon. Lumalabas, hindi totoo yung nakasulat sa Biblia na kailangan sumampalataya ka kay Kristo para maligtas ka. Hindi rin pala totoo na siya lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Yun ay itinuro po ng Biblia. Kaya kung sasabihin ng iba, kailangan maging miyembro ka sa ganitong relihiyon, hindi po totoo yan. Kailangan, para maligtas ka, marami kang mabubuting ginawa. Kailangan, nasunod mo yung hinihingi ng kautusan. Hindi po totoo, pananampalataya lang ang magliligtas. Pero, eto na po yung pero. Meron pong malaking pero. Pag ang isang mananampalataya po, pag ang isang tao po ay tunay na sumampalataya sa ating pong Panginoong Yahushua, para mapatunayan natin na siya ay talagang mananampalataya, meron tayong makikita sa buhay niya. Kasi ang sinasabi ng Biblia na maliligtas yung sumampalataya. Baka mamaya sumasampalataya lang sa bibig, hindi totoong sumasampalataya po yan. Pakitang tao lang yan. Kailangan sumampalataya, yun ang nakalagay sa Biblia, sumampalataya ka na ang Panginoong Yahushua, anak ng Diyos, siya nagdusa, nagbayad ng kasalanan mo. Kung sumasampalataya ka na si Kristo na walang kasalanan, nagbayad ng kasalanan mo, nagdusa, namatay, para bayaran lang ang kasalanan mo, hindi ka ba susunod sa Kanya? Hindi mo ba susundin yung Kanyang mga turo? Kung talagang sumasampalataya ka, sigurado susundin mo. Tutuparin mo. Ngayon, sabi ng Biblia, maliwanag. Sabi ng Biblia, ito, tungkol sa pananampalataya. Sabi sa Biblia, na kayo rin naman, buhat ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santong ipinangako na siyang patotoo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Sabi ng Biblia, buhat anya ng kayo ay magsisampalataya, tinataka na kayo ng Espiritu Santo na siyang patotoo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Sa madaling salita, yung tunay na sumampalataya,
mababa ka sa kanyang pagkatao na siya'y tinatakan ng Espiritu Santo. Bakit kailangan yun? Dahil yung Espiritu Santo patotoo ng ating mana. Yun din ang patotoo na pag-aari tayo ng Diyos at tayo yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yahushua. Kung may tatak tayo ng Espiritu Santo. Ngayon, kung may tatak tayo ng Espiritu Santo, susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Gaganapin natin yung 10 utos. Tutuparin natin yung mga aral. Akala ko ba sasabihin ng iba, hindi na kailangan ang sapat na ang pananampalataya para ang tayo maligtas. Tama po, sapat na ang pananampalataya. Pero, ang tunay na pananampalataya, makikita sa tao. Bakit? Kasi yung taong tunay na sumasampalataya, sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. Gumagawa ng mga bagay na gawain, ng mga gawain na uukol sa Diyos. Tinutupad yung kanyang mga aral, sumusunod sa kanyang mga utos. Kung tunay na mananampalataya ka, makikita yan sa buhay ng tao. Sapagkat yung gawa na ginagawa ng tao, yun ang resulta ng kanyang pananampalataya. Yun ang produkto ng pananampalatayang taglay niya. Yun ang resulta. Yung siya ay pinipilit niyang sumunod sa aral ng Diyos, pinipilit niyang ganapin yung kautusan. Nasa puso niya yung pagsusumikap na makasunod sa aral. Paano po yun? Pinipilit niyang makasunod sa aral, pero dahil siya ay tao, mahina, nagkakasala pa rin. Doon na nga pumapasok yung pananampalataya, yung biyaya. Kung ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua, nasa iyo yung biyaya ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo, aariin kang ganap. Aariin kang ganap ng biyaya ng ating Amang Yahuwah sa pamamagitan ni Kristo Yahushua. Ano ibig sabihin aariin kang ganap? Hindi ka nga ganap nagkakasala ka, mahina ka pero ikukonsidera ka, aariin kang ganap. Dahil nga doon sa biyaya, dahil doon sa awa ng ating Amang Yahuwah. Kaya ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero pag ikaw ay mananampalataya, makikita naman sa buhay mo yung gawa, yung resulta ng pananampalataya. Ang requirement, pananampalataya. Pero kung gusto nating makita, mapatunayan kung talagang yung taong yan ay sumasampalataya, makikita natin doon sa kanyang gawa, mahahayag doon sa kanyang gawa. Doon mahahayag yung kanyang pananampalataya. Kung tunay ba yung kanyang pananampalataya, makikita sa kanyang mga gawa. Pag walang nakitang resulta ng pananampalataya sa buhay mo, walang makitang gawa, ibig sabihin, hindi ka talaga mananampalataya. At kung hindi ka mananampalataya, paano ka ngayong maliligtas? Paano ka maliligtas? Hindi ka naman pala mananampalataya. Ang requirement nga sa kaligtasan, pananampalataya. Yun po yun. So, hindi nga sinasabi ng Biblia na kailangan may gawa. Walang sinasabi na may gawa. Pero ang sinasabi ng Biblia, malinaw. Ipakita mo sa akin anya ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman anya sa inyo ang pananampalataya na may kalakip na gawa. Sabi ng Biblia, ipakita mo sa akin yung pananampalataya na walang mga gawa. Pakikita ko naman sa iyo yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Bakit? Ano ba yung pananampalatayang walang kalakip na gawa? Sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay baog. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Yung pananampalatayaan niyang walang gawa, baog yan. Ano pa? Patay yan. Pagpatay, pagbaog, walang silbi yan. Ngayon, ano ang kailangan? Hindi po ba pananampalataya lang? Hindi na kailangan ng gawa? Hindi po. Walang sinasabing kailangan ng gawa. Kasi sasabihin mo pa, pag sinabing kailangan ng gawa, sasabihin mo kaya ka maliligtas dahil sa gawa. Wala na yung biyaya. Ulitin ko po sa inyo. Yung gawa na mabuti, yung gawa ng kabanalan na gagawin ng tao, produkto ng kanyang pananampalataya. Dahil siya ay mananampalataya,
susunod siya sa aral ng Diyos. Dahil siya ay mananampalataya, gagawin niya yung utos ng Diyos. Yun po yun. So, yun po ang gusto kong linawin sa inyo. At maraming salamat po ulit sa inyo. Magandang umaga po.